dapat lahat ng operatiba sa kalye, hindi kayo lalabas ng kalye nang walang body cam. Two-way din purpose yan eh. Protection sa mga motorista o kinukumpranta ng mga pulis, protection din sa mga pulis. So, ilan ho bang body cam meron ang PNP ngayon? 2,756, Your Honor. 2,756? Yeah. Ilan ho ba ang operatiba ng PNP? Field operatives? The needs of the PNP are 40. Na-discuss ho to nung nag-interpret ho si Minority Leader at ulitin na lang ho natin. 45,000 po yung pangangailangan nilang body cameras. And dito po sa National Expenditure Program, may additional budget of 66 million for 2,000 additional cameras. Pero yung tayo dito sa Senado, dinagdagan po natin ng 800 million para makapagbili ng additional 24,000 units, Your Honor. So kapag nakapagbili ng 24,000 units, so lahat po ng operatiba ng ating PNP? Hindi pa ho. meron na. Mga 55 to 60% ang mabibigyan ho. Pero meron pa rin kakulangan ng mga 40% ho. So, therefore, Chief PNP, Acorda, wag ho kayong pumayag na ang mga pulis natin lalabas, especially pag yung sa traffic man o magkumpranta ng mga suspect o kriminal, kailangan po may body cam. Kasi marami na po ako experience niyan na mag-raid sila, walang body cam. Ang nangyari, yung complainant versus yung police, it's his word against the other. Buti na lang, yung mga nagsusumbong sa akin, may CCTV. So dapat po talaga, wala pong gagawing raid o anumang klaseng pag-aaresto ang ating PNP nang wala silang body cam, period. Pwede ho ba akong makakuha ng assurance from now on? Wala hong huhulihin, wala hong arestuhin, wala hong paparahin ng motorista hanggat kailangan merong body cam. Pag walang body cam, Yes, Your then Honor. papagalitan po yung operatiba, bakit ka nang huli nang wala kang body cam? Opo. Opo, Your Honor. May commitment tayo kay Chief to the extent limited lang po by their logistics kasi as of the moment 2,700 lang ho yung kabuuan nung mga body cam sa buong PNP ho. So to that extent ho, he commits to follow your Tutulong guidelines. po ako, Mr. President, Your Honor, na kung kinakailangan dagdagan ng gusto yung budget ng PNP para makapagbili sila ng body cam para nang sa gayon lahat na po ng ating kooperatiba ay magkaroon na ng body cam. Para matupad na po yung aking request na each and every operative na pupunta sa field ay may suot na ng body cam. Is that That's most something welcome, na Your Honor. That's most welcome. maano natin, maasahan? That's most welcome, Your Honor. If you Okay. can source the funds, then that's most welcome. Yeah. All right, very good. Balik ako last na lamang doon po sa breath analyzer. So, sabi niyo maghahanap siya ng records kung ilan po ang napunta sa PNP. Medyo mahirap there's a lot of numbers. Which are the relevant numbers? Tested, 400. Meron po tayong data, Your Honor, but it's not from the police. It's from the LTO. It's from the LTO kasi sa kanila ho talaga yung breathalyzer. So yung alcohol, nakatest ho sila ng 515 people. This is the period of January to December of last year, Your Honor. Dun sa 515 na tinest, negative ho yung 66 pero positive ho yung 449. Yung 66 na negative, siguro naglagay yun. Kaya ang sinasabi ko, dapat meron pong body cam. Hindi kayo magte-test ng isang suspected drunk driver sa kalye nang walang body cam. Kasi nga po, that will be a source of corruption. Kaya kung ako tatanungin, Mr. President, Your Honor, ang pulis lang dapat ang may karapatan na gumamit ng breath analyzer test. Because they are the ones only allowed na magkaroon ng body cam. Ang LTO ata, LTO Traffic Enforcers, wala ata silang body cam. I will check on that, Your Honor. I'm not sure. But this data I just relayed to you, Your Honor,
is data from the LTO kasi wala ho talaga silang Tama, breathalyzers. Mr. President, Your Honor. Kaya nga yung sinasabi ko, dapat yung paghuhuli ng mga suspected drunk driver ng isang personnel ng PNP man yan o LTO, may kaakibat na body cam para maging maayos yung trabaho. Katulad yan, may sinabi kayo na mina-apprehend na 500, 66 ang negative. Baka yung 66 naglagay yun. O, di ba, nakalusot. Kaya nga, ayoko rin na maging source of corruption yung breath analyzer test. Pagpipestahan ng mga kutungerong enforcer, ikita sila ng dahil sa breath analyzer test. Kaya nga dapat ko akong tatanungin, Mr. President, Your Honor, ang PNP lang dapat ang allowed dyan. At siyempre, hindi kayo magte-test ng mga lasing using the breath analyzer test kung wala kayong body cam to avoid corruption. So, maybe, Mr. President, Your Honor, I will pass a resolution in native legislation. Ipatatawag ko po yung LTO para magpaliwanag kung saan napunta yung 330 million na inaprubahan for breath analysis test kasi sabi ng PNP napunta raw sa LTO. So dapat yung LTO pumunta rito, magpakita ng dokumento saan napunta yung breath analysis test. Yung mga yon. At wala naman ako nakita ng mga taga-LTO personnel nandyan sa kalye na nakaabang ng mga drunk driver. O sa gabi, rumoronda. Wala eh. Ang alam ko, yung mga taga-LTO nakaabang sa mga toll plaza o nakaabang sa mga probinsya na kung saan dumadaan yung mga truck para kumotong ng mga truck driver. Yung mga flying squad na mga taga-pati LTO na pasama tuloy dito. Your Honor, with your permission, there is new data from the PNP. This is the PNP data naman ho. Yung kanina, LTO data ho yun. Ngayon ho, merong, there are 146 cases of of drunk and drug. So kasama po, drunk Okay. and drugs. 140 cases. 146, Your Honor. Na ano po nangyari dun sa 146 cases? Violations po. Violations. Sila ho ba ay Violations. Apprehended ho. Apprehended. nagtanggalan ho ba silang lisensya at sila ho ba ay nakulong? Kasi meron tayong mahigpit na anti-drunk driving law na dapat yung lisensya ay ma-revoke Ano nangyari dito? at makulong pa nga. Kinasuhan ho. Lahat to kinasuhan or may citation ho. Pagdating ho naman sa kanilang mga lisensya, nire-refer ho sa LTO dahil wala silang kapangyarihan na kunin yung lisensya or yung LTO ang may jurisdiction dun sa lisensya nila. So pero sinight No. nila, yeah. No, kapag ang proper procedure, kapag nahuli ng ating pulis ang isang driver na lasing, may karapatan ng ating PNP na kumpiskahin ang lisensya. That is the protocol. Kasi kung hindi mo kumpiskahin yung lisensya, that means kinukondon mo yung kanyang pagiging Bakit hindi nyo isang drunk driver. Dahil kapag pinabayaan mo lang, hawak pa rin yung lisensya niya and then you let him go and file a case against him, then the following day, he can still drive. yung license? At lasing na naman, who knows, baka sa pangalawang araw, makapatay na siya. Yes, Your Honor, they're checking if they, in these cases, kinumpiska po yung mga lisensya. They're just checking on that. Kasi yung present nilang data sa akin, it only shows the number of Dapat incidents. Under sa RA 10586, agad-agad revoke yung license. And then masampahan ng kaso. Okay, and then dito sa 10586, dapat i-hold sila for inquest. Hindi sila pakakawalan. So ano lang yan doon sa 100 something cases, dapat ang protocol, pag nahuli kang nagda-drive ng lasing, i-inquest ka. And then yung lisensya mo, i-hold. Ibibigay sa LTO para i-revoke ng LTO. Bakit? Failure to do so, nagkaroon ng lagayan. They'll submit a report to you, Your Honor. The data is not available to them. Nasa regions yata yung data as of now. Also, sir, cases were filed, period of 12 months. Second, 144 filed case.
And one. So of the 146, Your Honor, there's more data coming in. 144 were arrested. One is under investigation. One is cleared. Cleared. Cleared is. Yeah, one of the. One na rin, sir. Okay. So, hindi mo na siya request. So if you want more details, we'll ask them to submit to Your Honor. Kasi 3-month imprisonment po yung ano. Okay. Hindi pala agad-agad revoke, so suspension, which pareho na rin. So 6 months suspension ng license, and then sa second offense, revocation. So curious lang po ako doon sa nahuli na sabi niyo ilan daan yun? 100? 144 na aresto. Okay. I need a list of those 144 na naaresto at gusto ko malaman kung sila ba'y nasa kalye pa rin. Kailan po ito mga nahuli? Kasi first offense, 6 months daw po eh. This is for 2023, Your Honor. Between now and anong month? Hindi, yun nandun sa index ko. Kasi kung lahat sila, yung 100, magkano 130 plus? 146, Your Honor, ang Kung lahat nahuli. ng 146. Apo. Hanggang chinek last ko- January to November, Exactly. Your Honor. Kung Opo. chinek ko sila, lahat ng 146 ay hindi man lang nasuspinde, nagkaroon ng lagayan. Nagkaroon ng aregluhan. they'll submit Kailangan a itong report. 146, Your Honor. gusto ko na-revoke ang license nila kung first timer sila for 6 months. And then number 2, gusto ko merong kasong na-file sa korte. Kasi pag walang kasong na-file sa korte at hindi na-suspinde for 6 months man lang, ang kanilang lisensya may tatamaan sa akin. Either PNP or LTO. Is that fair enough? They'll submit to you the data, Your Honor. Yes. So, at saka gusto ko, yung mga pulis na nanghuli, the names of those PNP personnel na nanghuli ng drunk driver. Kasi ayoko naman maging moro-moro lang eh. Yung paghuli natin mga drunk driver. Kasi katulad nito, sinabi ko lang, recently, isang pamilya na wipe out, 5 yun. Mag-asawa, tatay, nanay, 3 anak, patay lahat. Nasa gasa ng humarurot na drunk driver, maneho yung kanyang truck. Engineer na babae. Kaya dito, uminit ang ulo ko ng husto sa lahat ng mga drunk driver nagmamanehong lasing. So gusto ko po, itong 146, give me a list of those, the name of those people and the name of the personnel na humuli dahil ang gusto ko mangyari, kailangan lahat ito nasuspindi for a minimum of 6 months yung kanilang lisensya at may kaso na sa korte. Pag lahat ito zero, then babalikan ko ang PNP personnel ng huli at babalikan ko yung LTO. Pareho kong pagbulbuhuli ng liig. O diba, joke? They will Anyway, comply with your request for a Thank you. report, Your Honor. yun lang po muna for now. And